Another one, if I am given a chance to become education secretary, wow, English, ay the development of teachers, dapat ito libre. Yung tinatawag nating CPD, okay ako doon. Pero ang hindi ako okay doon, ginagawa siyang negosyo ng iba. So what's up? Here is Kuya Dance na naman at gumagawa na naman isang content para sa inyo. For this time ay hindi naman tayo sasagot ng tanong cause hindi muna tayo gagawa ng isang tanong na mo episode, kundi ito yung pinangakong episode after doon sa isang content ko ng tanong na mo na nagtatanong tungkol kung sino ba ang magandang education system. So ito yung pinangako ko na vlog. So I guess hindi ko na patatagalin pa at para mag-enjoy na tayo sa ating balitaktakan. I hope mag-enjoy din kayo, no? Ito yung pinangako ko na content. Ano ba ang gagawin ko kung sakasakaling ako, mabigyan ako ng pagkakataon, maging Education Secretary ng Pilipinas? Ito ay mga ilan lang naman sa mga gusto kong mangyari kung sakasakaling mabigyan ako ng pagkakataon na maging Education Secretary. Although napakahirap maniwala na magiging ganun ako. Yes, I am a teacher. Yes, I have my master's degree in education management and looking forward in the future, God willing, na magkaroon ng doctors in education management. Pero alam kong medyo matagal-tagal pa yun at hindi pa ganun kalinaw na mapangyayari yun. Pero for this moment, gusto kong sabihin yung mangilan-ngilan lang naman sa mga gusto kong mangyari kung sakaling mabibigyan ako ng pagkakataon maging education secretary. And of course, gaya ng sinasabi ko nung una, hindi ako education expert. Okay? Teacher ako. And hindi ko masasabing lahat ng sasabihin ko ay tama. No? Pwedeng tama yun sa palagay ko. Pwede namang hindi tama yun sa palagay ng ilan, lalo na dun sa mga magagaling talaga pagdating sa education system. Okay? So ito ay sinasabi ko lang na palagay kong gagawin ko kung ako magiging education secretary. So, ito yung pananaw ko. Pwede nyo naman i-comment sa comment section yung pananaw at pag-usapan natin. Huwag nating pag-awayan dahil ang education system ay hindi pinag-aawayan kundi pinag-uusapan para mas mapaganda pa lalo na sa ating bansa. Okay? So, first things first, kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon maging education secretary ng ating bansa, one na gagawin ko is to decongest the subject in basic education. Of course, basic education ang hinahawakan ng education secretary. So, gusto kong i-decongest yung subject sa basic education. Overloaded kasi, actually, sa akin overloaded ang mga subject ng mga bata. Lalo na per day. Meron nyo, sa senior high, nung nagtuturo ako, siyam na subject ang pinag-aaralan nila. Minsan 8, minsan siyam. And that is too much. Kung pag-uusapan lang natin is yung stress na may bibigay nun sa mga bata. Of course, magbibigay yon ng pagkalito sa focus nila sa isang subject. Kaya minsan, nahihirapan ng mag-adjust yung bata dun sa mga subject na tinitake nila. Kasi nga, sa sobrang dami, nalilito na sila. So, kailangan i-decongest yun. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na maging education secretary, isa yun sa mga pag-aaralan kong mag-decongest ang mga subject sa basic education. Isa yun. Okay? Another thing na gagawin ko kung sakasakal na magiging education secretary ako, one is reschedule the class. Nung high school ako, second year high school in particular, ang schedule namin noon is meron kaming subject na pang Monday, Wednesday lang. At iba rin yung tinitake namin subject ng Tuesday, Thursday. Tapos iba rin yung Friday. Ang natatandaan ko doon, ang Monday, Tuesday namin is somewhat mga science, math, and ilang Filipino and English. Pagdating ng Tuesday, Thursday, yung mga ilang social sciences, values, at nasisingit din dun yung PE. Pagdating ng Friday, MAPE. Ayan, karaniwang sa may mga kailangan nakafocus sa physical. Ganun lang naaalala kong schedule namin. So, nagustuhan ko yung ganung klase ng setup ng schedule. I think it's 1 hour or sometimes 1 hour and 20 minutes, ganun ang schedule. So, at least, pagka ganun ang schedule ng mga bata sa eskwela, hindi sila stress. Diba, halimbawa, sa senior high lang kasi mas madalas ang experience ko senior high. Pag nagturo ka doon ng biological science, sometimes malalim pa. Tapos sasamahan pa ng physical science, magkasunod sila.
biruin mo yung magiging burden nun sa mga bata kung araw-araw nila yung pinag-aaralan. Sana naiintindihan ako ng marami. So, kailangan siyang i-adjust para naluluwagan yung kanilang schedules. At the same time, hindi rin yun na magiging problema. Less stress din sa mga teachers in preparation for their subject. Although, magiging schedule sila is saliwaan. Parang baga, kunyari, ako ang teacher, section 1, Monday, Wednesday, section 3, Tuesday, Thursday ang hahawakan ko. Ganun. At least yung maluwag. Hindi siya yung araw-araw may assignment ngayon, bukas kailangan magawa. At may pagitan, 'di ba? Mas less stress pagka ganung klase. Yun yung iniisip kong magiging schedule ng class sa basic ed kung ako ang magiging education secretary. Another thing na tinatarget ko kung ako maging education secretary, lakas kong mangarap, is creating other opportunity sa ibang talent. Halimbawa, kung meron tayong science school para sa mga high school, sa mga senior high school, nagbibigay emphasis, o may mga rin sa elementary rin, nagbibigay emphasis sa math and sciences, dapat meron tayong school for arts, fine arts, literary arts, lahat ng klase ng arts, musical arts, of course. Dapat meron din tayong school for sports, although meron na tayong itinayong sa New Clark ba yun, na Philippine Sports High School, at nagpapasalamat ako doon na naitayo yun dahil tagal-tagal kong dinidream na may ganong school sa Pilipinas. Hindi ko na nga lang naabutan kasi teacher na ako. And isa sa mga gusto kong isingit din, mayroon tayong school, especially in senior high school, for science of businesses. Panahon na siguro para turuan naman ng mga bata na hindi lang sila maghanap ng magandang trabaho, kundi they should be given an opportunity to learn how to establish businesses, 'di ba? Tsaka yung mga hindi naman kailangan big factor businesses ang kailangan nilang maitayo, mga micro businesses, 'di ba? Paano mag-manage nun kung sakaling ayaw nila magtrabaho, gusto nila maghanap buhay. Ito yung mga bagay na dapat nabibigyan din ng mga focus sa developmental years ng mga bata. So, creating other opportunities sa ibang talent. Kung meron pa akong nami-miss, pwede nyo rin namang i-comment, kung sakasakali. Basta dapat may school tayo for arts, iba't ibang arts, musical, fine arts, etc. In sports, meron na tayo. Buti naman. And for the science of businesses. Yan. Okay? Another thing, kung sakasakali maging education secretary ako, is the restructuring of assessment method o yung pagbabago ng assessment. Mostly, especially ngayon, sa panahon natin, mas madalas ang standardized test, papel at ballpen na assessment, which is hindi applicable sa lahat. Kung ako lang din ang tatanungin, kung ako lang din ang mag-assess, dapat makita rin yung outcome through application. So, dapat may mga subjects na hindi pinipaper and pen ang test. Dapat merong through application. So, dapat restructure of assessment method. Ginagawa na ito ng ibang bansa like Singapore. I think Finland ginagawa na rin to, na hindi na sila gumagamit ng standardized test. Nakalimutan ko na naman yung pangalan ng isang proponent na nagpupush ng ganito na alisin yung standardized test, So, yun, isa yun sa mga gusto kong mangyari, restructuring the assessment method of the education system. So, another one, kung magiging education secretary ako, para naman to sa ating mga teachers, ang gagawin ko is, dapat sila ay nakapokus na lang sa pagtuturo. Yung mga hindi naman nila kinakailangan, mga paperworks na hindi naman dapat para talaga sa mga teacher, hindi naman dapat nila tinatrabaho, aalisin ko yun. Dapat ang teacher nakafocus sa pagtuturo, ang kanilang skills dapat din-develop lang ng ganun. Kasi sa natatandaan ko, hindi naman yan ang training namin. Kahit nung nag-college ako, as a secondary educator, and nag-OJT ako, hindi siya masyadong, wala sa talaga sa training namin. Kaya pagdating sa field, nagkakagulutan na lang, may ganun pala. So, dapat wala na yun. Ibigay yun sa mga dapat nagtatrabaho, hindi sa teacher, para ang teacher nakapokus lang sa pagtuturo. Teaching skills lang nila dapat ang nahahasa. Yun ay para sa akin kung ako ay magiging education secretary.
Ang init sa Pilipinas. Another one, if I am given a chance to become education secretary, wow, English, ay the development of teachers. Dapat ito libre. Yung tinatawag nating CPD, okay ako doon. Pero ang hindi ako okay doon, ginagawa siyang negosyo ng iba. So, pagkalaki-laki ng bayad. Dapat pag mga teachers, enough na yung mga inset, yung mga seminars, pati siguro idagdag natin yung tagal sa pagtuturo. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, okay, walang ibang development ang makakasurpass doon sa personal profession experience. Diba? Tumatagal ka na nagtuturo. Kahit sinong libro, hindi makakapagturo ng ganong klase ng experience. Kaya dapat yung tagal sa pagtuturo, kasama yan doon sa CPD. Okay? Mga seminars na ginagawa sa school, yung mga inset, yan na yan, okay na yan. Huwag nang pagbayarin pa kasi dahil dyan out of focus din ng mga teacher Instead na nagtuturo na lang, nag-iisip pa sila kung paano kukuha ng mga CPD units para makapag-renew sa kanilang PRC. So, isa yun sa mga target kong. Okay? And last, kasi ilan lang tong ilalatag ko. Marami pang ibang gustong gawin, pero ilan lang tong ilalatag ko. So, ito muna yung pinakahuli for this video vlog is the better parent involvement. So, dapat involve ang parents sa education ng kumakahol na aso. Huwag na natin pansinin yan. So, ituloy natin ang ating So, dapat better ang parent involvement. Paano yon? So, dapat regular na alam ng mga parent ang ginagawa ng student. So, meron akong nabalitaan na principal. Although, sa bagay, sa kanya, applicable yun kasi maliit lang yung school na kanyang nahawakan. Ang ginagawa niya, personally, nagte-text siya sa mga magulang ng mga estudyante kung ano yung naging update ng kanilang mga anak sa eskwelahan. So, alam ng mga parents kung ano. Pati yung mga meetings, alam nila dahil na-send through text. Hindi ko alam kung paano lang ginawa ni principal yun, pero napaka gandang move yun. Kaya lang medyo matrabaho yun kasi madami. Okay? So, kapag hindi nag-a-update, sa akin to ewan ko lang kung sasangayan kayo, pag hindi nag-a-update ang parents sa school sa nangyayari sa kanyang anak, pwedeng makipag-ugnayan ang school sa local DSWD. So, hindi na si teacher yung pupunta sa bahay. At napakadelikado yun kasi ako personal experience ko yun. Napakadelikado nun. So, si DSWD ang kukontak doon sa parent, malaman yung sitwasyon, bakit hindi siya nakapunta ng school. And then si DSWD ang magsasabi sa school, ganito po, hindi nakakapunta sa school kasi ganito, ganyan. So, less ang burden sa eskwelahan, hindi nila kailangang puntahan, home visiting, dahil may involvement si parent, may involvement din si local government. Dapat naman gano'n, kasi gano'n naman talaga dapat ng education system. May mga involvement ng lahat ng tinatawag na nasa community. So, yun yung sa akin. Ito yung mga gagawin ko kung sakasakaling maging education secretary. So, that's it for my vlog content. If I will become an education secretary lang naman, ilan lang naman yan sa mga nasa isip ko. Pero hindi ko naman talaga iniisip na magiging education secretary. Layo, Layo. And hindi ko rin sinasabi na lahat itong pinaplano ko ay tama at applicable sa ating education system. Yan lang naman ang naiisip ko kung sakasakaling ako ang magiging education secretary. Maaaring may mga ideas pa ang iba, lalo na yung mga magagaling sa education system na mas tama. Okay? Kung ako lang din naman ang pagtatanungin, ito yung mga gagawin ko. So, salamat sa pakikinig. I hope mayroon kayong nakuha sa aking ginagawang content for the education system of our Philippines. Kung nagustuhan niyo yung video na to, pa-like na lang at pa-share sa mga bagong nanonood ng Kuya Dance and sa mga nagtsatsaga na manood sa akin na nagbumalik na yung mga 20 sa wakas. Okay? Alam niyo na gagawin, like and share our video. So, salamat sa pakikinig, and sa susunod na episode, babalik na tayo dun sa track natin. Sasagot na tayo ulit ng mga tanong sa tanong na mo. Kaya magtanong din kayo. Pwede rin kayo magtanong dito sa comment section kung gusto niyo magtanong, at sasagutin natin yan sa ating episode. Salamat, Kuya Dance, na nangangarap maging education secretary na kung napagkalayo-layo ay nagsasign off. Kuya Dance.